ang legislation ay isa lang sa mga sources of law. Hindi ko alam kung nasulat niyo sa assignment yung sa legislation, no? At hindi nito nasasaklaw lahat ng pinagmulan ng batas. Ito po yung tashri, no? Maaari ring gamitin ang salitang batas upang tukuyin ang mga espesipikong sangay ng legal na sistema, gaya ng batas civil, civil law, commercial law, administrative law, o criminal law na may kanya-kanyang saklaw at patakaran. Pagdating sa civil law, hindi na niya saklaw ang administrative law. Kapag dating sa kanun al-uqubat, sa penal law, o doon sa kanun al-jinai, criminal law, hindi na niya saklaw ang iba, yung sa administrative at saka sa civil at saka sa kanun al-tijari wahiya at commercial law. Hindi ko alam kung naintindihan yung sinasabi ko o mabilis lang ang pagsasalita natin. Mabilis pa? Naintindihan, Doc. Alhamdulillah. Naintindihan, inshallah. Okay. Law, in its general technical or terminological sense, is what concerns us here. It is specific to time and place, meaning that it differs from one country to another and from one era to another. Hence, the term positive law is used to refer to the body of laws actually in force within a particular country. For example, the phrase Jordanian positive law denotes the set of positive legal rules currently in effect and applied in the Hashemite Kingdom of Jordan, regardless of their source. MashaAllah. Barakallahu fiik. Syukran jazilan. So, bakit Jordan law ang ginagamit natin? Dahil nandito ako sa Jordan. At saka ito yung pinag-aralan ko dito. Ito po yung nakuha po namin ito sa Jurisprudence and its Fundamentals dito sa Jordan. So dito, ang Jurisprudence of Fundamentals, may batas po na pinag-aralan kami. Ang Al-Kanun Al-Dusturi, Constitutional Law ng Jordan, at saka Kanun Al-Uqubat, Penal Law ng Jordan, at Criminal Law ng Jordan, maliban mayroon pang Sharia, Mukaran, Comparative Law ng Al-Kanun Al-Sharia, at saka Al-Kanun Al-Wad'i, comparative ng Sharia, at saka positive law. Napakaganda po, no? Mashallah. Barakallahu fikum. Kukunin natin yan. Bismillahi ta'ala. Okay. Dito po, ano ibig sabihin, before natin i-explain, ano ibig sabihin ng from one country to another and from one era to another? Bigyan nyo akong example. Ano ibig sabihin yan? From one country to another, from one era to another. Meaning that it differs from one country to another and from one era to another. Hence, the term positive law is used to refer the body of the laws actually enforced within a particular country. Tafadhal, Sister Shirel. Na-raise pala yung kamay ko. Meaning, Doc, yung batas ay specific lamang siya or may apply lamang siya in a specific time and place. So hindi porket hindi pwede ang batas ng Jordan ay i-apply mo sa Pilipinas dahil ito pa ay specific lamang sa country ng Jordan at sa kasalukuyang panahon. So kung from era to era, from the past era, hindi po natin pwedeng i-apply ang past era sa kasalukuyang panahon dahil kumbaga obsolete na yon, hindi na pwedeng i-apply sa ngayon sa mga citizen ngayon. Opo. Example ng era dyan? Nakuha mo yung Ottoman number era. one. Ottoman era from Ottoman Jordan. Empire. Ang Ottoman Empire. Opo, Ottoman Empire, Roman Empire, Persian Empire, at saka marami pang empire. Makukuha ninyo yan sa history, inshallah. Mag-aral ka tayo ng history, inshallah. May subject kayo na history. Islamic history and Hadaratul Islamiyya or Islamic civilization. Barakallahu fik, Sister Shirel. Ganun po, no? Barakallahu fik, Mumtaz. Okay, explain na natin. Palawakin natin, inshallah. Dagdag lang yun sa akin. Okay, dito po ang batas sa kahulugan nitong technical, no? Ito po yung hinahanap natin. Hindi po sa khas na batas.
Ang batas na kahulugan nitong technical or terminological, al-kanun bima'na al-istilahil ay ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa at sa isang particular na panahon. So na-example na natin na ibig sabihin po dyan, yung particular na bansa at saka particular na panahon, nagbabago ang nilalaman at anyo ng batas depende sa lugar at panahon. Kaya nabigyan niyo ng example kanina. Ang tawag dito ay batas na itinakda ng tao. Yan po yung sinasabi natin dyan sa kitab natin, positive law. Al-kanun al-wad'i in Arabic po. So sa halimbawa niyan, tingnan sa halimbawa natin, sa Jordan po, kapag sinabi ang al-kanun al-wad'i al-urduni, batas na umiiral sa Jordan, ito ay tumutukoy sa lahat ng batas na kasalukuyang ipinatutupad sa Jordan, tulad ng Jordan Civil Code at Penal Code. So sa Pilipinas na naman, patungo tayo sa Pilipinas, sa bansa natin, kapag sinabi ang Philippine Positive Law, kasama dito ang lahat ng kasalukuyang batas tulad ng Revised Penal Code, Family Code at Labor Code at marami pang iba. So anong pagkakaiba sa paglipas ng panahon? Ang pagkakaiba po sa paglipas ng panahon, halimbawa natin dyan ay ang mga batas noong panahon ng Ottoman Empire. Nandyan na yung si Sultan Sulaiman, nandyan na si Sultan Ahmad, nandyan na si Sultan, sino pa? Sino pa alam nyo na Sultan? Ahmed. Ahmad. Sultan Mehmet. Nandyan na si Sultan Ahmad. Sino pa? Si Sultan Muhammad. Mehmet. Oh? Sultan Murad. Sultan Murad. Masya Allah, Sister Laila. Meron kang maalumat or information about sa Ottoman Empire. Basahin ninyo po. Maganda po yung Ottoman Empire. Pero hindi lang Ottoman Empire. Lahat ng history from Siratun Nabawi, sa sira ng Propeta Muhammad SAW, until the Sukut or yung pagbagsak na ng Ottoman Empire. Kailan bumagsak ang Ottoman Empire? Sino nakakaalam? Dito po, anong aplikasyon natin dyan? Kapag pinag-aralan ang batas, laging kailangan tukuyin kung anong bansa at anong panahon ito umiiral. Dahil kayo ay nag-aral ng batas ngayon, dahil posibleng magkaiba ang batas kahit magkatulad ng pangalan. Yun ang sinasabi natin kanina, constitutional law ng Pilipinas at saka constitutional law ng Jordan ay magkapareho ng pangalan pero magkaiba ng laman.